Samantala, iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang posibleng pananagutan ng mga magulang at tiyahin ng 2 minor de edad na namaril dito sa San Jose National High School. Ang 15 anyos na estudyante, sinampahan na ng patong-patong na reklamo kaugnay sa nangyari. Narito po ang aking report. Nasampahan na ng Tacloban Police ng reklamo ang 15 anyos si alias Rod dahil sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes. Si alias Rod na may hawak na kalibre 38 baril, mahaharap sa 3 counts of murder, frustrated murder at multiple counts ng serious physical injury. It was established that he acted with discernment at nagkaroon po ng certification yung CSWD. May tool sila in measuring the level of discernment ng mga involved po. Sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, walang kriminal na pananagutan ang 14 anyos na si alias Nash. Pero sasailalim pa rin siya sa intervention program na tatagal ng ilang taon. Lumabas na po ang result ng paraffin test and which yielded positive result sa right hand ng both CACL. And then yung result ng examination ng firearm for presence of gunpowder nitrate sa lumabas na din po na positive. Pagtitiyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, mahigpit ang pagbabantay ng kawani sa 2 minor na edad na nasa kanilang kustodiya. Hindi lang tulong pinansyal ang ibibigay nila sa mga namatayan at nasugatan sa krimen. Tututukan din daw ng ahensya ang mental health ng lahat na naapektuhan ng krimen, mga estudyante, kawani ng eskwelahan at mga magulang. Gaya ni Teacher Evita na kasama sa mga sasailalim sa psychological first aid, aminado siya na matindi pa rin ang trauma lalo na't 2 sa 3 nasawi ang kanyang estudyante, pati na rin si alias Nash. Dahil sa krimen, hindi pa raw niya kayang pumasok sa kanilang classroom kung saan nakunan sa video ang mga pangyayari. Papalapit na dun sa room, nakakaramdam ako ng parang nagnanamb yung buong katawan ko. Nung papalapit na ako, hindi ko na kinaya, nag-breakdown. Tapos, nag-faint na ako. Dahil din sa pagod at trauma, bunsod ng nangyari kaya nahimatay ang prinsipal ng eskwelahan sa gitna ng pagbisita ni Deputy Secretary Sunny Angara. Pinuri niya ang mga guro ng eskwelahan dahil sa maagap nilang pag-aksyon para protektahan ang mga estudyante. Kung hindi sila nag-lock, talagang mas marami pa yun. Para po sa estudyante, kakayanin. Ang estudyanteng si RJ, pinupuri rin ng mga guro at kapwa-estudyante dahil sa kabayanihan niya para iligtas sa mga kaklase. May kinukuha ko ng may mga sugat sa dibdib, pinasakay namin sa motor. Pagka sakay sa motor, anong ginawa mo? Bumalik pa ulit. Tapos, sino ang pangalawa mo? Opo. Pangalawa, yung 3 babae na. Mga babae na kinuha ko dun, tapos pinunta ko sa labas. Tapos yung last, hindi siya na nakakapaglakad, binitbit ko na lang palabas. Kaklase niya ang 2 sa mga namatay sa insidente, pati ang 14 anyos na namaril. Nagkatinginan kami sa mata. So nung nagkatinginan kayo sa mata, anong sunod mo ginawa mo? Wala, yun na yung kinuha ko yung lalaki na tamaan sa dibdib. Babalik para sana siya sa ikalimang pagkakataon pero pinasakay na siya sa ambulansya nang makitang puno ng dugo ang kanyang t-shirt. Hindi kalayuan sa eskwelahan ang komunidad kung saan naninirahan si alias Nash. Wala sa kanilang bahay ang ama't ina ng binatilyo pero nadat na ng GMA News ang kanyang tita. Ayon sa kanya, hindi okay ang pamilya nila ngayon. Kamusta mamang family ngayon? Family side niyo, ma'am? Opo. Ang kanilang mga kapitbahay, nagulat daw ng mapanood sa TV na sangkot ang binatilyo sa pamamaril. Gusto pa ba sila nakatira? Yung magulang mo. Steve. Ano ba? Oo. Andiyan pa po sila nakatira? Nakikihalubilo ba? Paglaro yan. Paglaro yan dati dito. Hindi talaga namin akalain na magagawa niya yun. Maging ang grade 10 student na ito, nakapitbahay din ng Samaril. Di raw makapaniwalang nang makita niya ng harapan na ang namamaril sa kanilang eskwelahan ay ang kanyang kababata. Tapos sunod-sunod na po yung putok. Doon na po kami na mayroon na po sumabi na may baril. Kaya nagsitago na kami dun sa loob ng kasal ng amin. Kwento ng isa pa sa mga kababata niya, madaling mapikon ang binatilyo. Meron nga siya kalaro, tapos kumuha siyang bato. Tinapon niya yung bato. Bumubo yung ulo. Madaling Tulad ka? Nakilala ko po siya, tapos nagadito lang po. Nasa kabilang barangay naman ang bahay ng 15 anyos na sangkot sa pamamaril. Naroon ang kanyang ama't ina, pero mailap din sila sa kamera. Pasensya po sir, hindi po muna ka makakapagbigay ng sa inyo ngayon dahil
Ano ang abogado namin, wag lang daw po muna kami magpa-interview. Meron lang ho kayong mensahe sa publiko, sir. Yun lang ho. Wala pa muna sir, wala pa muna sir, wala pa muna. Wala pa muna sir. Pasensya muna sir. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, tinitingnan ngayon sa investigasyon ang posibleng pananagutan ng mga magulang at tiyahin ng mga bata kung bakit sila nagkaroon ng access sa baril. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na may kaparehong serial number ang revolver na ginamit ng isa sa mga minor de edad. It was traced to a security agency in Cebu. And according to report and when they were asked the actual presence and or actual kung nasan yung barrel, it was traced in another province, but not in Tacloban, in Bohol. In Bohol. And so it is now being investigated. Kinumpirma naman ng Regional Civil Service Unit sa Central Visayas na ang serial number ng nasabing baril ay pagmamay-ari ng isang security agency na nakabase sa Cebu City. Sa ngayon, hawak na ng Regional Field Unit ng Forensic Group sa Bohol ang baril. Inaalam din daw nila kung alin sa dalawang baril ang ginaya o ginalaw ang serial number. Posible doon na kinopya or di natin alam kung naiwala niya ba yung baril doon, then sa takot siguro na maano sila, penalize yung doon, may-ari, or kinopya niya yung baril. Rafi Tima, nagbabalita para sa GMA News.